Maaaring hindi alam ng ilan sa inyo na malakas na hinikayat ni Padre Pio ang mga Katoliko na bumoto. Siya mismo ay bumoboto at inaasahan niyang gagawin din iyon ng iba. Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa isang dating sosyalista na sinaway ni Padre Pio dahil pinili nitong huwag bumoto. Manatili kayong hanggang sa wakas dahil ang aral na ibinigay ni Padre Pio sa taong ito ay tunay na kapansin-pansin. Magandang araw po sa inyo lahat at maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng tahimik na tumutulong upang maipagpatuloy ang apostoladong ito, ang pag-abot sa mga kaluluwa sa pamamagitan ng espiritual na pamana ni Padre Pio. Maaaring ang kwento natin ngayong araw ay makapukaw sa inyong puso sa paraang hindi ninyo inaasahan. Ang kwento natin ngayon ay nagmula sa isang aklat na lubos kong pinapahalagahan, Stories of Padre Pio ni Madam Catarina Tangkarid. Isinasalaysay niya rito ang isang pambihirang pag-uusap na minsan niyang narinig habang siya ay nasa tren. Pauwi siya mula sa San Giovanni Rotondo noon matapos ang pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng pagkapari ni Padre Pio. Sa kanilang kompartamento sa loob ng tren, nakilala niya ang isang lalaki na nagbahagi ng kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang idealistikong sosyalista hanggang sa tuluyang paglapit sa puso ng simbahan. Pakinggan ninyo ang kanyang kwento. Sinabi ng lalaki kay Madam Tanggari na minsan siyang naging sosyalista. Hindi dahil sa naghahangad siya ng kapangyarihan, mataas na katayuan o maginhawang buhay, kundi dahil taos-puso siyang naniniwala sa sosyalismo. Ang labis na gumugulo sa kanyang kalooban ay ang paghihirap na nakikita niya sa paligid. May mga taong halos wala nang maituturing na pangunahing pangangailangan sa buhay. Samantalang ang iba naman ay nagmamay-ari ng higit pa sa kanilang tunay na pangangailangan. Mabigat sa kanyang puso ang ganitong kawalang katarungan, lalo na dahil tila ang mga mahihirap ang palaging higit na naaapektuhan. Noong panahong iyon, naniniwala siya na ang sosyalismo ang maaaring maging solusyon. Lumipas ang mga taon at nagsimula siyang makarinig tungkol kay Padre Pio. At sa sarili niyang pagtataka, nakaramdam siya ng matinding paghila ng kanyang puso patungo kay Padre Pio. Nais niyang makilala ang banal na pari at maipaliwanag dito ang kanyang mga pananaw sa politika. Ngunit matagal siyang nag-atubili. Alam niyang si Padre Pio higit sa lahat ay isang tagapayo at tagakumpisal. At ang kumpisalan ay hindi lugar para sa mga usaping pampolitika. Bukod dito, unti-unti siyang inilayo ng sosyalismo sa anumang gawaing pangrelihiyon. Kaya ang ideya na muli siyang mangungumpisal ay magiging mahirap para sa kanya. Ngunit kalaunan, naging napakalakas ng kanyang pagnanais na makilala si Padre Pio. Kaya hindi na niya ito kayang balewalain. Nang sa wakas ay nangumpisal siya kay Padre Pio, sa unang pagkakataon, kakaunti lamang ang kanilang naging palitan ng salita. Sinabi niya, Padre Pio, sosyalista po ako, pero dahil lamang sa purong idealismo. Sumagot si Padre Pio ng may tuyong kabalintunan o pangungutya. Napakaganda naman ng idealismo mo. Ikinuwento ng lalaki kay Madang Tanggari na naghanda siya ng isang mahabang paliwanag. Handa siyang isa-isahin ang lahat ng dahilan kung bakit siya naniniwala sa sosyalismo. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari sa kanyang kalooban. Bigla niyang naunawaan, walang argumento, walang mahabang talakayan, na ang tinatawag niyang idealismo
ay isang maling paniniwala at kung mali ang mismong prinsipyo, mali rin ang mga dahilan ginamit niya upang ipagtanggol ito. Habang nakaluhod pa rin siya sa harap ni Padre Pio, iisa lamang ang nasabi niya. Pero ngayon, hindi ko na po yun iniisip. Ang absolusyong tinanggap niya mula kay Padre Pio ayon sa kanyang salaysay ay tila isang bagong liwanag na gumabay sa kanya tungo sa isang bagong buhay. Pagbalik niya sa Palermo, hinarap niya ang isang mahirap na landas. Gaya ng maiisip natin, hindi naging madali ang paglayo niya sa kanyang mga dating kaibigan at mga kasamang pampolitika. At lumipas ang ilang panahon. Matapos ng isang halalan, muli siyang nagbalik kay Padre Pio upang mangumpisal. Sa pagkakataong iyon, kumbinsido na siya na hindi kayang lutasin ng sosyalismo o ng anumang sistemang materialistiko ang tunay na paghihirap ng tao at ang pagdurusa ng mga mahihirap. Naunawaan din niya na ang relihiyon na siyang nagbibigay ng lakas at sandigan sa napakaraming kaluluwa ay hindi maaaring basta alisin sa buhay ng tao. Kapag inalis ang kalayaan sa relihiyon, ang mga mahihirap at lalo na ang pinakamaralita ang siyang higit na magdurusa. Sa ikalawang pagkukumpisal na iyon, sinabi niya kay Padre Pio, marahil ay may kaunting pagmamalaki na sa pagkakataong ito, hindi siya bumoto para sa mga sosyalista. At tinanong siya ni Padre Pio, kanino ka bumoto? Sumagot siya, wala po. At nagpaliwanag siya. Sabi niya, hindi ako maaaring bumoto para sa mga sosyalista, pero hindi ko rin kayang iboto ang mga dati kong kalaban. Kaya hindi na lang po ako bumoto. Mahigpit na sumagot si Padre Pio. Kung ganoon, sa iba ka na lamang humingi ng absolusyon at pinauwi siya ni Padre Pio nang walang absolusyon. Nagulat ng gusto ang lalaki. Hindi niya kailanmang inaasahan ang ganoong tugon. Nagdulot ito sa kanya ng isang malalim na krisis sa kanyang konsensya. Kinailangan niya ng panahon upang maunawaan na tama si Padre Pio. Unti-unti niyang naunawaan na kapag may mga pwersang pampulitika na kumikilos laban sa pananampalataya, halimbawa, sa pamamagitan ng pagsasara ng mga simbahan at paghihigpit sa espiritual na kalayaan ng tao, hindi maaaring basta na lamang manahimik at umiwas ang isang Katoliko. Ang pananatiling walang pakialam ay nangangahulugang hindi pagtupad sa tungkuling ipagtanggol ang pananampalataya. Kailangan ang pagiging mapagbantay. Hindi nagtagal, nakaramdam siya ng isang malakas na panloob na pagtawag upang bumalik sa San Giovanni Rotondo. Noong una, sinubukan niyang labanan ang tawag na iyon. Ngunit lalo lamang itong lumakas. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon, agad siyang nagbalik. At ang sumunod niyang pagkukumpisal kay Padre Pio, ayon sa kanya, ay isang karanasang hindi niya kailanman malilimutan. Tinanggap siya ni Padre Pio na parang isang tunay na ama. Wala nang anumang anino ng sama ng loob sa pagitan nila. Nawala na ang lahat. Sa pagtatapos ng kanyang salaysay, sinabi ng lalaki na hanggat kaya niya, patuloy siyang bumabalik sa San Giovanni Rotondo. Sapagkat aniya, walang sino mang lumalapit kay Padre Pio nang walang napapala. Lahat ng bagay doon ay may kahulugan. Ang lahat ay nagiging isang aral. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw.
Sa kwento ng lalaking itinampok natin ngayong araw, makikita natin na minsan ang tunay na paggabay ng Diyos ay hindi yung mga salitang gusto nating marinig, kundi yung mga salitang kailangan nating marinig. Si Padre Pio ay hindi natakot na ituwid ang kanyang penitente sapagkat ang tunay na pagmamahal sa isang kaluluwa ay hindi lamang nagbibigay ng kaaliwan. May tapang din itong magsabi ng katotohanan. Nawa'y matuturing tayong humarap sa ating konsensya ng may katapatan. Hanapin ang katotohanan at higit sa lahat, manatiling tapat kay Kristo sa bawat desisyong ating ginagawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikisama sa amin ngayong araw. Kung naantig ng kwentong ito ang inyong puso, mangyaring mag-subscribe, mag-like, at magkomento at patuloy na samahan kami sa aming paglalakbay sa espiritual na pamanang ito ni Padre Pio. At kung nararamdaman ninyo ang tawag na maging bahagi ng aming pamilya ng panalangin bilang miyembro at taga-abuloy o donor ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, makikita ninyo ang link sa ibaba para sa mga detalye. Hanggang sa muli po nating pagkikita, pagpalain nawa kayo palagi ng ating Panginoon, ng Mahal na Birhen at ni Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e